Good morning, good morning, good morning everyone. This is again Professor Vincent Torre Bongolan. Eto na nga mga kaibigan, no? Talaga namang hindi matatawaran ang husay, no? At ang galing ng intelligence nitong si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ayan. So mga kaibigan, nitong nakaraang mga araw ay napanood natin, no, ang hinihinging budget ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, 35 billion po, no? Napakalaki. 35 billion po para sa opisina po ng Ombudsman. Okay? So ang sabi pa nga po niya, 35 billion lamang po, no, ang aking hinihinging pondo para sa Office of the Ombudsman. Anyway, no, napakarami kasi ng ginagawa, no, napakabigat ng trabaho ng Ombudsman, kaya naman maaring yun ay sapat po, no, para daw malutas ang korupsyon sa ating bansa. Okay, so mga kaibigan, pag sinabi kasing ombudsman, sila yung tumututok sa mga malalaking krimen na may kinalaman sa pandarambong, no, plunder, pagnanakaw po ng mga opisyal ng ating pamahalaan. Okay, so sadyang napakahusay naman at well-experienced itong si Jesus Crispin Remulla pagdating po sa investigation. Okay, at isa na nga po dito ang kanyang huling pahayag, no, nito lamang mga nakaraang araw, no, na di umano ay natanggap na niya ang warrant of arrest laban kay Senator Rolando Bato de la Rosa. Okay, so natanggap na po niya at ito ay pinag-usapan ng marami. Pinag-usapan po ng ilan sa mga opisyal din po ng pamahalaan. Okay, dahil unang-una ditong pumalag ang kanyang kapatid na si DILG Secretary John Baker Remulla, at sinabi nito na wala pa namang natatanggap na red notice, no, para hulihin itong si Bato de la Rosa. Pinabulaanan din ito ng DOJ at iba pang ahensya, no, ng ating pamahalaan. So ibig sabihin mga kaibigan, itong si Jesus Crispin Remulla lamang ang nagsasabi na mayroon na ngang warrant of arrest. Hindi pa man formal, pero meron na siyang kopya, at ang kopya ay nasa kanyang telepono. So, ang tanong natin mga kaibigan, ilang buwan na ba ang nakalilipas at iniimbestigahan ang anomalya sa flood control? Kung itong wala pang opisyal na warrant of arrest, nalaman na kaagad ni Jesus Crispin Remulla na ipapa-aresto na ng ICC itong si Senator Bato de la Rosa, bakit kaya hanggang ngayon ay hindi makuha ng kanyang radar itong mga tao sa likod ng pagnanakaw sa kaban ng bayan through DPWH at inilagay ito sa mga proyektong may kinalaman sa flood control? Medyo humina yata ang radar nitong si Jesus Crispin Remulla pagdating sa flood control. Anomaly na ito, di ba? Very obvious. It's very obvious that this government is protecting themselves. They are not going against those corrupt officials, no? Sabi nga po ni Attorney Harold Respicio ng Reyna Mercedes, Mayor po, no? Vice Mayor rather. Vice Mayor Attorney Harold Respicio, sabi niya, may mga ebidensya na, there are prima facie evidence na maaaring magamit laban sa mga opisyal ng pamahalaan at syempre sa mga kongresista at mga senador na involved. Idagdag pa rito ang confidential and intelligence fund ng Pangulo na higit 4 na bilyon, no? So,
With this huge amount of money, it is very impossible that this government ay hindi malaman, hindi matuklasan kung sino talaga ang nasa likod ng anomalyang ito. And worst, gagawin pang super VIP witness si Saldico o kaya ay si Martin Romualdez. Can you imagine? Gagawing super VIP witness itong si Zaldico at si Martin Romualdez, and this will happen today. No? This will happen today. Diba? So, medyo kataka-taka po yun. Kataka-taka po yun, no? Na natuklasan na, meron ng kopya si Jesus Crispin Remulla ng warrant of arrest, bagamat hindi official, at least meron na siyang kopya. Samantalang yung sa flood control project, nandito sa Pilipinas, ang mga involved ay opisyal ng pamahalaan at mga senador and congressmen, pero hindi na yata na sagap ng kanyang radar. Anong ibig sabihin nito? Pinagtatakpan. Okay? At itong si Pangulo naman, nang tinanong ng media kung ano yung nangyayari sa ating ekonomiya, bagsak po ang ekonomiya natin, yan po ang totoo. Meron tayong budget deficit na nagkakahalaga ng half trillion mga kaibigan. Ang budget deficit po natin ay 500 billion pesos. Ibig sabihin, nasa 498 billion pesos ang budget deficit natin. Pangalawa, ang halaga ng piso kontra dolyar ay talaga namang bumababa po ang ating value, no? Bumababa po ang value ng peso kontra dolyar. At ang nangyayari mga kaibigan, dahil nga mayroong kinasasangkutang kaso o krimen si First Lady Liza Araneta Marcos sa United States of America dahil sa pagkamatay ni Paulo Tantoco dahil sa pagkalulong sa droga, ay nagiging sunod-sunuran itong si Marcos Jr. kay Donald Trump. Kaya naman nakapagtayo ng higit 9 na base militar ng Amerika si Donald Trump dito sa Pilipinas. Bukod doon ay nag-impose po ng tariff itong si Donald Trump sa Pilipinas. Ibig sabihin, kung ang mga negosyante dito sa Pilipinas ay magdadala ng kani-kanilang mga produkto sa Amerika, sila po ay papatawan ng tariff taxes na yan. So, ibig sabihin, magiging mahal po yung mga produkto pagdating sa Amerika. And dahil nga magiging mahal, magpapataw po, dahil po nagpataw po ng tariff, syempre yung produkto na mula dito sa Pilipinas, tataasan mo ang presyo pagdating sa Amerika. And the question here is, kung mataas ang presyo, paano mabibili yung produkto natin sa Amerika? Kung ganun kamahal, 'di ba? Unlike mga kaibigan, doon sa ibang bansa, kagaya po ng Cambodia, nitong nakaraang ASEAN Summit po na idinaluhan ni Pangulong Marcos Jr. Saan ka nakakita? 5 bansa hindi naman po allied ng Amerika, pero ang ginawa po ni Donald Trump, tinanggal po yung tariff. So, ibig sabihin, walang tarif yung mga bansa na yun, samantalang tayo meron. Ito, isa-isang sampal ito And then, bukod po dyan, mga kaibigan, napakarami pong pinagkukuhanan ng pera ang bansa. No? Una na po dyan ay yung tourism industry natin. Ang tourism industry natin na nagpapasok po ng pera sa bansa
ay bagsak sa kasalukuyan. Bakit? Dahil wala pong mga turista ang nagnanais bumisita dito sa Pilipinas. Pangalawa, investment. Coming from the businessmen or businesses in the world, wala pong pumapasok na mga negosyante sa Pilipinas dahil takot po sila sa napakalaking korupsyon at mahal ng mga gas and petroleum, etc. etc. Yung cost po ng pagtatayo ng negosyo dito sa Pilipinas ay sadyang napakamahal. So, bagsak din po ang investment. So, kung inyong matatandaan, merong sinabi at ipinagmayabang itong si Pangulong Marcos Jr. noong 2023. Sabi niya, nakakatuwa. Dahil yung mga pagbisita natin, mga state visit natin sa iba't ibang mga bansa, tayo ay nakapag-uwi ng 4 na trilyon, no, na pangako nilang magtatayo ng negosyo sa Pilipinas. Mag-i-invest sila sa Pilipinas. Pero nasaan na yung 4 na trilyon na yon? Nagkaroon tayo ng mga sakuna, lindol, bagyo, na talaga namang ikinasawi ng ating mga kababayan. Pero wala pong natanggap na foreign aid ang Pilipinas. Bakit? Sa kabila ng mga state visit, sa kabila ng mga state visit na yan, at sa pangako na merong mga investment na pupunta dito sa bansa, wala man lang tulong na nakuha. So, ang pangatlong sources ng income ng ating bansa ay ang mga remittances coming from the OFWs. Ayan. So, ngayon mga kaibigan, dahil ang mga Pilipino ay sadyang mapagmahal, ang mga Pilipino ay talaga namang may malasakit sa kanilang mga pamilya, hindi naman po pwede na hindi nila tulungan ang kanilang mga kamag-anak na nandito sa Pilipinas. Kaya, yung iba talaga ay napipilitan pong magpadala ng kanilang mga packages, mga pera, allowances ng kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Kaya kahit papaano, ang mga OFW na lamang po ang bumubuhay sa ating bansa. Nitong nakaraang mga buwan ay natapos na po ang hearing o ang oral argument sa Korte Suprema. Sinabi po doon na dapat ay isauli na po ng gobyernong ito ng pamumuno po ni Marcos Jr. ang 60 billion pesos na ninakaw mula sa PhilHealth. Pero hanggang sa kasalukuyan, Nobyembre 14, mga kaibigan, ay hindi pa rin po isinosole ni BBM ang pera ng PhilHealth. So, eto na, mga kaibigan. Ang punto rito at ang tanong natin dito, napakahusay pala ng intelligence ng gobyernong ito. Napakalaki ng pondo ng intelihensya, intelihente, no? Napakalaki po ng pondo ng Ombudsman at ng DOJ, ng Office of the President, DOJ, Ombudsman, NBI. Nasaan yung mga pondo ninyong bilyon-bilyon sa confidential and intelligence fund na yan? Bakit hindi ninyo ma-detect kung sino talaga ang nasa likod ng napakamaanumalyang flood control project? Ang sagot, hindi nyo talaga madedetect kung ang involved mismo ay ang ating Chief Executive. Ayan. So, sino po yung ating Chief Executive? Alamin po ninyo yan. Ano ang dahilan?